Hello mga ka-JTech, welcome na naman sa ating new vlog. At ayan na nga, nakakita na naman tayo ng ating napupusuang motor. Ito yung Honda Rebel 1100 DCT. Ayan no, nagtambay tayo dito sa Starbucks mga Vermosa. Ayan, nakakita tayo dito ng naka-park na Rebel 1100. Ganda oh, meron siyang saddle bag oh. Yung side bag na leather no. Tapos DCT yan no, walang clutch. Grabe. Talagang astiga ng pormahan nito. So parang na si Captain America no, or si Arnold Schwarzenegger. Grabe, at nandito rin nakakita tayo ng dati nating gusto, yung Trident 660. Ayan, bago tayo bumili ng Honda CB, yan yung mga pinagpilian natin. At ayan na nga, dumating na si Kuya, yung may-ari nung Rebel 1100. Na talagang, grabe. Talagang type na type ko tong motor na to. No? Astigan talaga yung forma nito eh. Ayan. So sabi ko nga na talagang siya, DCT, walang clutch. Tapos ang shifter nito, pwede ring automatic, pwedeng manual dahil meron siyang paddle shifter plus minus. Ayan, at napansin din nga natin yung niya, yung disc brake no, na single disc brake lang. Ibigay mo 1100cc no. Pero disc brake niya isa lang. Ayan, pero dual ABS to no, dual channel ABS. Ayan. So ang reason naman bakit isa lang yan dahil hindi naman to sport, performance bike no, gaya ng mga Ninja no, na kailangan ng malakasang preno dahil sa bilis. So ito kasi pang chill ride no. Alam ko 180 kilometers ang takbo nito per hour no. Yun. Talagang ganda. So yan, umalis na nga ako at merong sa isip ko no na talagang gusto kong tumingin itong motor na to at ma-feel yung niya, yung comfort sa ride. Ayan. So, pag pupunta tayo sa Honda Big Bike at para tumingin nga niyan ng motor na yan. So, para tignan natin kung gaano ba ka-relax ang position dyan. At malayo sigurado mararating natin. At ayan na nga mga ka-JTech, at tumingin na tayo dito ng Rebel 1100 sa Honda Big Bike. Ayan, pumasok tayo dito sa loob. Ang dami nilang bike dito sa Nueva Ecija, Cabanatuan. At yan na nga yung sinasabi ko sa inyong Rebel 1100 na napupusuan natin na bilhin no. Ayan. Sobra kasing relax no. Yung gusto ko kasi maka long ride na may angkas kasi parang parang na-feel ko kasi mas masaya talaga mag-ride na may kasama eh. Ayan eh, ng someone no, of your love, no, OBR Nax. So ayan. So eto kasi gusto natin lumayo, like pumunta tayo ng mga malayuan talaga na biyahe, na relax, no? Kasi ito, lapat talaga yung paa mo sa floor, eh. Talagang, siya, eh. Pwede to sa mga maliliit na rider, yung mga hindi pinagpala ng height. Biruin mo yung niya, no? Yung seat height niya, napakababa. Tapos, bukod sa mababa ang seat height, na kaya mong i-balance, DCT pa, ayan, no? Walang clutch. Grabe. Talaga naman. So, lahat nandito na. So, may sinasabi lang sila, hindi daw comfort yung OBR sa ride, pero titingnan natin. So, bago natin kumuha ng mga ganitong mga motor. So, ayan. Talagang problema na lang talaga, pera eh. Pero, available siya dito sa Nueva Ecija, no? Kasi dito yung namin, bayan namin, no? Kaya nakakapunta tayo dito. Ayan. So, ito nga yung nag-entertain sa atin, si Sophie, ng Honda Big Bike Cabanatuan, na siya yung ahente dito. At ayan nga, marami tayong tinanong about this bike, na talagang relax siya, comparing sa Maxi Scooter, kasi sabi nga natin, Maxi Scooter yung gusto natin bilhin. At ayan nga, inupuan ko nga. So, para ma-feel, first upo ko dito sa bike na to. Ayan. Kita mo, yung paa ko, di ba, lapat, naka-bend pa, hindi sagad. Yan, I'm 5'6", no, ang height, 70 cm inch. Ayan, no. Talagang kita mo yung pormahan, di ba? Astig talaga. Tapos yung naka-leather jacket ka. Ayan.
Tapos yung helmet mo, naka-classic. Ayan. So parang si Captain America, no? Parang sila Arnold Schwarzenegger o si Keanu Reeves. Ang datingan mo dito. Ayan. Talagang yung bigat niya nasa ilalim. So hindi mo siya ganong mafe-feel yung weight niya. So madali siyang i-balance. Ayan, sinubukan din natin kung paano yung itsura ng OBR, yung back ride. So ganyan yung itsura. Ayan. Medyo maliit lang yung upuan talaga niya. Kailangan mo siyang bilhan ng yung parang seat foam, no? Para additional na hindi masakit sa puwet pagka umupo ka. Tapos kailangan din natin ng sinuggest nga ni Sophie na kailangan iba daw nagpapalagay ng back seat, backrest. Ayan. So para at least nakasandal yung yung OBR, hindi mapapagod, no? Ayan. So ang bag na to, hindi to top box, saddle bag sa gilid. So meron tong kabitan. Marami tong available sa mga online store. Ayan na nga. At pakita ko sa inyo, sabihin ko sa inyo kung ano yung mga specification nito, tong motor na to. Ang engine niya is a liquid cool 4-stroke 8-valve parallel twin. Tapos ang displacement nito 1083cc, no? To be exact. Tapos ang max torque nito 98 Nm at 4,750 RPM. Tapos ang fuel system naman nito, fuel tank capacity 13.6 liter, and then yung fuel consumption niya nagre-range siya ng 20.4 km per liter. So ito yung sinasabi ni Honda na fuel consumption niya. Okay, transmission type naman 6-speed dual clutch transmission, DCT, no? So wala tong clutch, talagang automatic to, no? May paddle shifter din to na manual. And then yung final drive niya is a chain. So mas matibay siya kaysa dun sa mga pan belt lang. Okay? And then yung seat height niya 699 mm. Ang ground clearance naman ay 120 mm. Tapos ang curve weight nito in kilogram, tumitimbang ito ng 223 kg. Yan. Ang turning radius naman niya is 2.9 meter. Okay? And then sa suspension naman, preload adjustable 43 mm cartridge type. Tapos yung rear type naman niya, preload adjustable twin piggyback rear shock, no? So adjustable din to, mga preload, no? And then yung wheels naman niya, yung front tire, ang sukat naman ng front tire wheels niya 130/70. Yan. And then yung rear tire 180/65. Yan, mga tubeless ito, mga ka-JTEC. Tapos yung brakes niya ABS type 2 channel. Yan, front type 4-piston brake caliper 330 mm floating single disc. And then yung rear type niya, single piston caliper, 256 mm single disc, no? Single piston lang yung niya talaga, no? Yung sa front niya. Yan. Tapos ang instrument panel naman ito, LCD instrument display. Tapos meron siyang USB-C charger. So hindi kayo malolobat yung phone nyo, no? Kung naka-navigation kayo. Tapos yung headlight at taillight niya, naka-LED na siya. Ayan. So meron din siyang security system, no? Na para hindi manakaw yung motor nyo. Tapos meron itong cruise control. Yun yung pinakamaganda dito eh. Naka-cruise control siya, no? Pang expressway. Para hindi ka mapagod kakapiga, no? Pagka nasa TPLX ka, for example. And then ang color na available naman ito, dalawa lang. For this 2024 year. Meron siyang iridium gray metallic. Tapos ito yung glint wave blue metallic, itong nakikita nyo sa video. Mga ka-JTEC, I forgot to mention na yung engine pala nito ng Revel 1100 ay pareho lang or kinuha lang dito sa Africa Twin na 1100 na DCT. So kaya tested na ito, subok na talaga ito sa mga ride. Kakahalaga ito mga ka-JTEC ng 650,000. So meron din pala itong smaller brother na Rebel 500 na ang halaga naman niya ay 399,000. So kung titignan nyo silang dalawa, parehong-pareho ang itsura. Ang pagkakaiba lang, mas higher CC ito at DCT ito. So meaning, automatic itong 1100 at manual naman si Rebel 500.
At yan na nga, at thankful tayo dito kay Sophie sa pag-assist sa atin sa mga tanong natin. At kung meron kayong tanong sa kanila, just message them sa FB page nila ng Wiltec Cabanatuan, Nueva Ecija, Honda Big Bike. Siguro sa mga Rebel 1100 owner dyan, no, kung pwede nyo ma-share kung gaano ka-comfort itong Rebel 1100 sa long ride with OBR para to help all others na rin na nangangarap na makabili ng ganitong motor. So again mga ka-JTech, thank you for watching and see you again in my next vlog.